Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Miyong. Taong 1985, probinsya ng Leyte. Marami ang nag-aakalang madali lang ang maging isang manggagamot. Ang ilan ay naniniwala na magkaroon lang sila ng mutya ay pwede na silang manggamot. Ang ilan naman, sinasabing basta't matutunan mo lang ang mga dasal, madali na lang matututong manggamot. Taliwas ito sa naging karanasan ng ating tampok na karakter. Si Miyong ay isa sa mga kabataang nangangarap na maging manggagamot mula sa angkan ng mga magsasaka. Wala sa linya nila ang mga albularyo at serohano, ngunit nakakilala ito ng matanda na nagngangalang Ismael. Gusgusin at mapagkakamalang pulubi, kung minsan ay pinagtatabuyan pa ng mga tao. Kaso nga lang, may kung anong natuklasan si Miyong tungkol sa matanda. Minsan siyang nakagat ng makamandag na ahas habang nangangahoy sa gilid ng daan. Swerteng naroon ng matanda. Mabilis itong umaksyon upang tulungan ang binata. Teka, mukhang bulakan ang nakakagat sa'yo ah. Eto itali mo sa binti mo, bandang itaas ng sugat. Mabuti na lang at nakita kita. Kung hindi baka natagpuan ka na lang bumubula ang bibig. Wika ni tandang Ismael. Abot-abot na ang kaba ni Miyong ng mga oras na yun dahil alam niyang nakakamatay ang kagat ng bulukan. Patuloy na tinitignan ng matanda ang kanyang sugat. May kinuha itong kung ano sa kanyang bag na gawa sa balat ng hayop. Kulay itim na bato. Maliit na bote ng langis. Binasa nito ang itim na bato at inilapat sa sugat. Sisip-sipin ang batong yan ng kamandag na pumasok sa sugat mo. Hayaan mo lang hanggang sa mahulog. Sa susunod mag-iingat ka dahil nagkalat sa paligid ang makamandag na ahas. Wika ni tandang Ismael. Ilang minuto ang nakalipas. Tuluyang nalaglag ang itim na bato. Tinanggal ng matanda ang telang itinali nito sa binti ni Miyong. Lumabas ang itim na dugo sa sugat. Ayan, magaling ka na. Huwag kang mag-alala dahil hindi mo pa oras na mamatay. Wika ni tandang Ismael. Sabay tayo at nagpaalam na sa binata. Sandali lang. Maaari ko po bang malaman ko anong pangalan nyo? Tanong ni Miyong. Nilingon ito ng matanda at tumugon. Ismael. Ismael ang itawag mo sa akin. Napangiti si Miyong at nagpasalamat. Sabay lakad palayo. Inakala ng binatang yun na ang huling pagkikita nila ng matanda. Ngunit nasundan pa ito nang minsang magawi si Miyong sa bayan. Nakaupo si tandang Ismael sa gilid ng daan na tila namamalimos. Tandang Ismael, ano pong ginagawa niyo dito? Bakit po kayo nakasalampak dyan sa sulok? Tanong ni Miyong. Nagpapahinga lang ako. Nakakapagod ang maglakad eh. Nga pala, anong ginagawa mo dito? Kumusta ang sugat mo? Tanong ni tandang Ismael. Maayos na po, salamat sa inyo ha. Tara, doon po tayo sa kainan. Nagugutom na kasi ko eh. Wika ni Miyong. Akmang papasok na sana ang dalawa sa karinderya. Ngunit pinigilan sila ng may-ari. Bawal akong pumasok sa mga ganitong lugar eh. Mag-aalisan daw ang mga tao. Sige na, ikaw na lang ang kumain. Wika ni tandang Ismael. Ayaw ka nilang papasukin.
Di dito tayo kakain sa labas. Sandali lang Manong, antayin mo ako ah. Tugon ni Miyong. Bumili ito ng 2 balot na kanin at 2 balot ng ulam. Muling bumalik sa labas ng karenderya. Nakita nitong nakaupo ang matanda sa lilim ng puno kaya pinuntahan niya ito. Hindi ka na sana nag-abala pa, Iho. Ayos lang naman ako eh. Sanay na ako nalilipasan ng gutom. Bumabawi na lang ako kapag nakabalik na ako sa kubo. Wika ng matanda. Naku Manong, sa edad nyo, hindi dapat kayo nalilipasan ng gutom. Kaya ito po, kumain na muna kayo. Saan pala kayo nakatira? Tanong ni Miyong. Doon sa bandang dulo ng baryo nyo, malapit sa Kawayanad. Kung gusto mo, pwede kang dumalaw. Wika ng matanda. Mukhang magandang ideya yan ah. Sige minsan dadalaw ako. Alam ko naman yung daanan papunta dun eh. Wika ni Miyong. Ito na nga ang ginawa niya. Kinabukasan pagkagaling sa bukid ay kagad itong pumunta sa tahanan ni Tandang Ismael. Napakamot si Miyong dahil nakita nitong walang dingding ang tahanan ng matanda. Nakita niya itong nakaupo sa lapag habang may kung anong kinakalikot. Mabuti naman at dumating ka na. Kailangan kong tulong mo dito ha. Nagtatahi kasi ako ng mga Carmen at medyo malabo na ang mga mata ko. Maaari bang ipagsuot mo ko ng sinulid sa karayom? Pakiusap ni Tandang Ismael. Naupo si Miyong sa tabi nito. Tinignan ang ginagawa ng matanda. Sabay kuha ng karayom at sinulid. Ito po ba yung ikinabubuhay niyo, Manong? Tanong ni Miyong. Hindi, Iho. Ito ang buhay ko. Simula nang matuto ako maggamot. Isinumpa kong hindi ako hihinto hanggat may hininga pa ako. Wika ni Tandang Ismael. Grabe naman po kayo, Tatang. Buong buhay nyo, panggagamot lang yung pinagkakaabalahan nyo. Wala po ba kayong pamilya? Muling tanong ni Miyong. Pamilya? Meron naman. Kaso, hindi rin nila tanggap ang propesyong pinasok ko. At kagaya ng iba, kung hindi ka katanggap-tanggap, itatakwil ka ng lipunan. Kahit sarili mo pang pamilya yan tatakwil ka niyan. Pero ayos lang yon. Alam ko naman na ginawa ko ang tama at wala akong pinagsisisihan. Wika ni Tandang Ismael. Napailing na lang si Miyong sa narinig. Naku Manong, mukhang hindi ko yata kayang gawin yan ah. Gusto ko pong matuto ng panggagamot eh. Pero hindi po ako sigurado kung kaya kong talikuran ng pamilya ko. Wika ni Miyong. Hindi mo naman kailangan gawin yon. Tamang pagpapaliwanag sa iyong panig at lubos na pag-unawa naman mula sa iyong mga mahal sa buhay. Yun lang. Kaso ang iba sa akin hindi nila tanggap ang gusto kong buhay. Matagal na panahon na yon ang malaga. Nagawa kong makamta ng pinapangarap ko. Yun na yung makatulong sa iba sa sarili kong pamamaraan. Wika ni Tandang Ismael. Parang ang dali-dali lang sabihin, Manong. Sa bagay, mabilis lang naman matutunan ng panggagamot. Sabi nga nila, ang kailangan mo lang daw mga gamit at matuto kang mag-usal ng mga dasal. Wika ni Miyong. Tinitigan nito ni Mang Ismael at tumawa ng malakas. Hindi biro ang pag-aaral ng panggagamot, Iho. Buhay mo ang nakasalalay. At kung mamalas-malasing ka pa, buhay ng pasyente mo. Saan mo naman nakuha ang mga sinabi mo ngayon lang? Tanong ni Tandang Ismael. May mga nakikita po kasi ako sa bayan na manggagamot. Ang iba sa kanila sinasabi na dahil lang daw sa mutya, kaya sila nakakapagpagaling.
Ang ilan naman, matinding pananampalataya daw. Tugon ni Miyong. Totoo naman ang sinabi mo. Pwede namang ganun eh. Pero hindi dahil nagtatangan ka ng mutya, matatawag mo na ang sarili mong manggagamot. At hindi dahil malakas ang pananampalataya mo, magagamit mo na ito upang makapagpagaling. Iba ang kaalaman na kaloob ng Diyos sa kaalamang gawa ng tao. Wika ni Tandang Ismael. Para sa kanya, masyadong malalim ang mga salitang ito. Bagay na lalo namang nagpapukaw ng atensyon ng binata. Yon ang naging simula ng pagiging malapit nila ni Tandang Ismael. Sa tuwing matatapos si Miyong sa mga gawain, pumupunta ito sa kubo ng matanda. Nagdadala ng kahit anong makakain, kasama ang paborito nitong tuba. Saan mo naman kinukuha ang mga tubang ito? Napakasarap, mukhang bagong hango. Wika ni Tandang Ismael. May sarili po akong tubaan, Manong eh. Ang totoo niyan, may ilang puno ng nyug akong pinagkukunan sa bahay. Hayaan mo, araw-araw dadalan kita. Tugon ni Miyong. Mabuti naman kung ganon. Bueno, ano palang nagdala sa'yo dito ngayong hapon? Napapansin ko napapadalas ang pagdalaw mo ah. Wala naman akong dalagang apo o pamangkin para puntahan mo dito. Wika ni Tandang Ismael. Napakamot ng ulo ang binata. Manong naman wala yun sa isip ko. Ang totoo kaya ako nandito. Gusto kong matutunan niyang ginagawa niyo eh. Gusto ko din pong manggamot, Manong. Wika ni Miyong. Narinig ko na din yan sa iba pang lumapit sa akin eh. Pero nasaan sila ngayon? Hindi naman sa minamalit ko ang determinasyon mo. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi biro ang panggagamot at mas lalong hindi biro ang responsibilidad na nakaatang sa balikat ng isang manggagamot. Wika ni Tandang Ismael. Alam ko naman po yun, Manong. Pero handa po akong sumuong sa mga pagsubok at kung sakali man, siguro kakayanin ko din ang bigat ng responsibilidad. Wika ni Miyong. Pinapahanga mo ko bata ah. O sige, tignan natin kung hanggang saan ka tatagal. Ano pang inaantay mo? Simulan mo na ang paggawa ng mga pangontra. Yan ang unang aral mo. Wika ni Tandang Ismael. Napangiti si Miyong sa naging tugon ng matanda. Hindi nito lubos akalain na papayag si Tandang Ismael na turuan siya sa panggagamot. At kahit hindi alam ang uunahin, masuri nitong pinag-aralan ang mga sangkap. Pinagmasdang mabuti ang ginagawa ng matanda. Maging ang mga dasal na inuusal ni Tandang Ismael, pilit nitong inaaral kahit na walang ibinigay na kopya ang matanda. Halos araw-araw pumupunta si Miyong sa tahanan nito upang mag-aral. Minsan, hindi kinakitaan ni Tandang Ismael ng pagkabagot sa ginagawa ang binata. Sa pagtagal, halos nakakabisado na ni Miyong ang lahat ng ginagawa ni Tandang Ismael. Kaya nagpa siya itong subukan ang binata. May gagawin ka ba sa Biyernes ng hapon? Tanong ni Tandang Ismael habang nagbabalot ng mga nagawang pangontra. Wala naman po, Manong. Bakit po? Tanong ni Miyong. Kung wala kang gagawin, samahan mo ako sa bayan. May kailangan akong asikasuhin. Sige po, Manong, walang problema. Ano po bang gagawin niyo sa bayan ng ganong oras? Malalaman mo na lang. Sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo nang makauwi ka na. Lumalalim na ang gabi. Wika ni Tandang Ismael. Pagsapit ng Biyernes ay mas maagang nagpunta si Miyong sa kubo ng matanda.
Nakita niya itong naghahanda ng mga gamit sa panggagamot. Kaya alam niyang gamutan ang pupunta nila sa bayan. Bahagyang natuwa si Miyong. Ito ang unang beses niyang sasama sa aktwal na gamutan. Mabuti naman at maaga ka. Eto, ilagay mo sa mga supot. Wag na wag mong kakalimutang dalhin dahil yan ang pinakamahalaga nating gamit. Wika ni Tandang Ismael. Wala pong problema, Manong. Pero ano po bang laman ng mga ito? Tanong ni Miyong. Malalaman mo mamaya. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Huwag mong kakalimutan ang supot na yan. Dahil kung sakali, yan ang makakapagligtas ng buhay mo. Tugon ni Tandang Ismael. Sabay suot ng kanyang bag na gawa sa ratan. Naglakad ang mga ito papunta sa bayan. Sakto namang napadaan sila sa tahanan ni Miyong. Nakita ni Tandang Ismael ang ama ni Miyong na nakatitig sa kanila. Hindi ba nagagalit ang tatay mo sa pagsama mo sa akin? Tanong ni Tandang Ismael. Hindi naman po, Manong, ang totoo. Masaya nga po siya. Dahil may nakita daw akong ibang pagkakabalahan. Kesa sayangin ang oras ko sa pagsusugal. Mas mabuti na daw yung may mga nalalaman ako sa panggagamot. Wika ni Miyong. Aba, mabuti naman kung ganon. Pero lubos bang nauunawaan ng iyong ama ang panganib na maaaring kaakibat ng pagpasok mo sa ganitong uri ng buhay? Muling tanong ni Tandang Ismael. Malinaw po sa kanya ang lahat, Manong. Wala po kasi sa pamilya namin ang marunong manggamot eh. Kung sakaling makapasa ako sa pagsasanay, ako pa lang ang kauna-unahang albularyo sa amin. Tugon ni Miyong. Ganun ba? Kaya pagbutihan mo ang pagsasanay. Kung gusto mong ipagmalaki ka ng pamilya mo. Wika ni Tandang Ismael. Maya-maya pa ay nakarating sila ng bayan at tumuloy na sa bahay ng pasyente. Tama pala ang hinala ko, ha? Gamutan nga ang pupuntahan natin. Sa wakas, makikita na din kita kung paano ka maggamot. Wika ni Miyong. Mukhang hindi tayo nagkaintindihan na. Ikaw ang manggagamot, hindi ako. Naisip ko kasi, matagal ka nang nagsasanay, kaya oras na siguro para subukan natin kung talagang may natutunan ka sa lahat ng mga tinuro ko sa'yo. Wika ni Tandang Ismael. Biglang napahinto si Miyong sa paglalakad. Sandali lang po. Ako yung manggagamot. Hindi ko nga po alam kung ano yung sakit ng pasyente. Paano ko naman po gagawin yun? Tanong ni Miyong. Kaya nga ikaw ang gagamot eh. Para malaman mo kung ano ang sakit ng pasyente at kung paano mo ito gagamutin. Halika na, nag-aantay ang mga tao sa loob. Wika ni Mang Ismael. Marahang pumasok ng tahanan si Miyong. Nakita ang babaeng nakaratay sa higaan. Biglang kinabahan ng binata dahil ang itsura nito ay mukhang patay na. Tatang, patay na po yata yung pasyente. Wika ni Miyong. Unang batas ng isang manggagamot. Wag daw magbibigay ng kuro-kuro. Kailangan may batayan ang lahat ng sasabihin natin. Sige na, tignan mo kung tama ang hinala mo. Damahin mo ang pulso ng pasyente. Wika ni Tandang Ismael. Kaagad naglakad si Miyong papunta sa pasyente. Naupo ito sa tabi ng higaan. Hinawakan ni Miyong ang pulso ng babae. Naramdaman na napakalalim ng tibok nito at halos hindi na maramdaman. Inilapat ng binata ang kamay sa bandang leeg
at ganon din ang naramdaman nito. Malalim po ang pulso ng pasyente Indikasyon na hindi siya nakakahinga ng mabuti. May kung anong nakabara sa daluyan ng hangin niya Wika ni Miyong. Di naman ng matanda ang paglabas ng hangin sa ilong ng pasyente. Napatunayang tama ang binata. Magaling, Miyong. Ngayon, ano sa palagay mo ang dahilan ng pagkakasakit ng dalaga? Wika ni Tandang Ismael. Hindi ko po matukoy kung tingin lang ang gagawin ko Kailangan ko po siyang tawasin, Manong. Wika ni Miyong. Napangiti si Tandang Ismael. Napagtanto na may mga natutunan ang binata mula sa kanya kahit hindi niya ito pisikal na tinuturuan. Tinuloy ni Miyong ang pagtawa sa pasyente hanggang sa matukoy ang sakit. Isang engkanto ang hindi sinasadyang maapakan ng babae. Nabalian nito ng binte kaya gumante ang munting nilalang. Pinatulog ang pasyente. Wala po kayong dapat alalahanin. Nasa malalim na pagtulog lang ang pasyente. Kailangan nyo lang humingi ng tawad sa nilalang na nasaktan niya habang nagwawali siya dun sa bakuran nyo. Pagpapaliwanag ni Miyong. Sinunod dito ng mga kaanak ng pasyente. Lumipas ang 2 araw nagising ang pasyente. Sa sobrang ligaya hinanap nito ang tirahan ni Miyong. Laking gulat ng binata isang umaga habang naghahanda itong magpakain ng mga alagang hayop. Nagdatingan ang mga hindi kilalang panauhin. Magandang umaga po. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Miyong. Ikaw ba si Miyong? Ako yung ama ng pasyenteng ginamot mo nung nakaraang araw. Naparito ko para magbigay ng kaunting pasasalamat. Alam kong hindi ka tatanggap ng salapi Kaya tanggapin mo sana tong mga kakanin, bigas at mga prutas na dala namin bilang pasasalamat sa iyo. Wika ni Manong Karding habang inaabot sa binata ang dalang mga pagkain. Naku po, hindi na sana kayo nag-abala. Wala po yun Kung ano man po ang ginawa ko, bahagi lang po ng sinumpang kong tungkulin na tumulong sa ibang tao. Tugon ni Miyong. Pakiusap, tanggapin mo na lang yung mga regalo. Miyong, minsan lang kaming makakasalamuha ng kagaya mong manggagamot. Kaya sana wag mong tanggihan yung mga alay namin sa'yo. Muling wika ni Mang Karding. Lumabas naman sa tahanan ang ama ni Miyong na itago na lang natin sa pangalang Mang Crispin. Masamang tanggihan ng grasya, Miyong. Isa pa, kusa naman nilang ibinibigay sa'yo mga dulot na yan bilang pasasalamat. Tanggapin mo na. Magpasalamat ka sa Diyos. Wika ni Mang Crispin. Tama ang iyong ama. Walang masamang tumanggap ng regalo, lalo na kung bukal ito sa loob ng nagbibigay. Mahusay ang ginawa mo, kaya nararapat lang na bigyan ka ng gantimpala. Isa pa, nakapasa ka sa aking pagsubok, kaya magsisimula na ang totoo mong pagsasanay bilang isang manggagamot. Makakabuti kung magpapaalam ka na sa iyong ama dahil taon kang mawawala sa lugar na ito. Wika ni Tandang Ismael. Nagulat ang mga tao. Bigla itong sumulpot sa tabi ng binata. Hindi mo na kailangan magpaalam pa sa akin, Miyong. Nakita akong nagtatagumpay ka sa gusto mong marating, kaya hahayaan kitang ituloy ang anumang binabalak mo. Humayo ka, anak. Tuparin ang buhay na pinapangarap mo. Pasensya ka na ha. Hamak na magsasaka lang ang iyong ama. Wika ni Mang Crispin. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, tay. Kung hindi po dahil sa pagiging magsasaka nyo,
Hindi po ako lumaki ng ganito. Salamat po sa suporta. Pangako po, hindi ko kayo bibiguin. Tugon ni Myung. Nung araw na yon umalis ng kanilang tahanan ang binata. Bagaman walang katiyakan sa mga mangyayari, pinagpatuloy ang pagsasanay. Namundok ang dalawa. Doon itinuro sa kanya ni Tandang Ismael ang lahat ng nalalaman nito. Simula sa pag-uusal ng mga dasal, pagdedebosyon, pagpapagana ng mga orasyon. Hindi biro ang pinagdaanan ni Myung. Halos mabaliw ito sa hirap ng pagsasanay. Literal ding lumalabas ang dugo sa bawat butas ng balat nito. Ano, Myung? Kaya mo pa. Pwede kang sumuko. Wala namang masama kung mabibigo ka eh. Ang mahalaga, sinubukan mo. Wika ng matanda. Nang mga sandaling iyon ay pilit na lumalaban si Myung. Dahil hindi kinakaya ng katawan nito ang lakas ng dasal na itinuro sa kanya ni Tandang Ismael. Hindi, Manong. Hindi po ako susuko. Dahil alam kong para sa ikabubuti ng lahat ng ginagawa ko. Nangako ako kay tatay na pagbalik ko, ipagmamalaki niya ako. Tugon ni Myung. Mataas na aral ang isinasalin ko sa iyo. Kung hindi kakayanin ng pisikal mong katawan ng bigat ng dala nitong espiritu, maaari kang mamatay. Sigurado ka bang kaya mong sumugal para makamtan mo ang kapangyarihan? Muling wika ni Tandang Ismael. Hindi ko po ito ginagawa para sa kapangyarihan, Tatang. Alam mo ang dahilan ko at kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Tugon ni Myung. Napailing na lang si Tandang Ismael sa sinabi nito. Muli itong iniwan ng matanda. Hindi na ito umasang malalampasan pa ng binata ang pagsubok. Tanggap na ito ni Tandang Ismael. Dahil ilang estudyante na din ang nagdaan sa kanya. Lahat ng yon ay hindi nakapasa. Ngunit laking gulat ni Tandang Ismael dahil nang balikan niya si Myung matapos ang ilang araw, wala na ito sa kanyang kinaroroonan. Hinanap ng matanda ang binata. Natagpuan itong naliligo malapit sa ilog. Kakaiba talaga yung ginhawang dala ng malamig na tubig sa ilog na to, no? Ang sarap sa pakiramdam. Hindi makapagsalita si Tandang Ismael dahil parang walang nangyari kay Myung. Maging ang mga sugat nito ay unti-unting nawala. Oh, anong nangyari? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Sumuko ka na sa debosyon. Tanong ni Tandang Ismael. Hindi po, Manong. Ang totoo, sa bandang gitna lang ako nahirapan eh. Pero nang marating ko ng huling bahagi, unti-unti kong naramdaman ang paglakas ng katawan ko. Hanggang sa gumaling ang mga sugat at nawala ang mga pasa ko. Tugon ni Myung. Bagaman hindi pinapalata, masaya si Tandang Ismael. May isa sa kanyang mag-aaral ang nagawang lampasan ng debosyon ng aral na itinuro nito sa binata. Aba, mahusay kung ganun ha. Handa ka na sa susunod na antas ng pagiging manggagamot. Ang pagtatangan ng bertud. Isa sa pinakamahalagang gamit ng isang manggagamot, ang bertud na makakapagbigay sa kanya ng karagdagang lakas at proteksyon. Pero kagaya ng sinabi ko sa iyo noon, hindi basta-basta nakukuha ang mga gamit na ito. Wika ni Tandang Ismael. Kung ganun, saan ako makakakuha nun, Manong? At saka anong uri ng bertud? Tanong ni Myung. Wala kang dapat alalahanin. Dahil hindi mo na kailangan maghanap pa.
Napatunayan mo sa akin na karapat dapat kang maging tagapagmana ng aking mga tangan. Tugon ni Tandang Ismael. Inilabas nito ang mutyang nakatago sa kanyang maliit na sisidlan. Kung ipapamana mo sa akin yung mga gamit mo, anong gagamitin mo sa panggagamot? Tanong ni Miyong. Masyado na akong matanda para ipagpatuloy pa ang panggagamot. Dahil nagawa mong lampasan ang pagsubok ng debosyon, panahon na para ipasa ko sa iyo ang aking tungkulin. Sa lahat ng mga naging mag-aaral ko, ikaw lang ang nakarating sa antas na ito. Alam kong sa kapangyarihang taglay na mga bertud na ipinasa ko sa iyo, malayo ang mararating mo. Tugon ni Tandang Ismael. Mukhang hindi pa ako handa sa ganyang kalaking responsibilidad, Tatang. Kamunti ka na nga ako mamatay sa pagsubok na binigay niyo eh. Eto pa kaya? Wika ni Miyong. Hindi ikaw ang magpapasya kung handa ka na ba o hindi. Panahon lang ang nagtatakda. Alam kong hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Kaya huwag kang magdalawang isip na tanggapin ang pamana ko. Wika ni Tandang Ismael. Sa pagkakataong iyon wala nang nagawa pa si Miyong kung hindi saluhin ang pagiging manggagamot ni Tandang Ismael. Kung ganon, Manong, malugod kong tinatanggap ang pamana niyo. At sana'y magdilang anghel kayo na malayo pa ang aking mararating at marami pa akong matutulungan. Wika ni Miyong. Tandaan mo, maraming pagsubok ang dadaan habang tinatahak mo ang landas na ito. At ang ilan sa mga yon, maaaring maging dahilan ng pagkawala ng kakayahan mong manggamot. Kaya pilitin mong ituon ang isip sa kung ano man ang layunin mo. Alalahanin mo kung bakit mo pinagdaanan ang mga pagsubok na ito. Wika ni Tandang Ismael. Nang gabing iyon, tuluyang tinuldukan ni Tandang Ismael ang pagsasanay ni Miyong. Kinabukasan bumaba sila sa bayan. Hindi na malaya ng binatang taon din ang lumipas, simula nang magsanay ito bilang manggagamot. Inakala ng ama ni Miyong na patay na ito. Hindi na umasa pang bumalik ang binata. Ngunit laking gulat niya nang makita si Miyong na papasok sa kanilang bakuran. Teka, Miyong, ikaw ba yan, anak? Kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Parang sobrang tagal naman ata ng pagsasanay mo. Wika namang Kaspin. Hindi na nagsalita pa si Miyong. Niyakap niya ang ama. Ramdam ng matanda ang matinding pananabik ng binata. Halika sa loob nang makakain ka na. Grabe ang payat mo ah. Muling wika ni Mang Kaspin. Oo nga tay, napurga kasi ko kakakain ng isda. Tugon ni Miyong. Habang kumakain nag-uusap ang mag-ama. Isinalaysay ni Miyong ang lahat ng naging karanasan habang nagsasanay. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay may kumatok sa pintuan. Tumayo ang matanda upang silipin kung sino ang kanilang panauhin. Miyong, mukhang nandito na ang ilan sa mga pasyente mo. Wika ni Mang Kaspin. Napahinto sa pagkain ng binata at nilingon ng ama. Po, agad-agad naman yata. Paano kaya nila nalaman? Tanong ng binata. Hindi na kailangang sabihin sa mga tao ang kakayahan mo. Kusa silang lalapit. Dahil ang mga bertud mo ang gagabay sa kanila papunta sa iyo. Wika ni Tandang Ismael. Nagulat ang mag-ama.
bigla na lang sumulpot sa kanilang likuran si Tandang Ismael. Pero masyadong maliit yung bahay natin, Tay. Paano kung tatanggapin dito ang ganyang karaming tao? Tanong ng binata. Nag-aalala ito dahil maliit lang ang kanilang tahanan. Meron lang itong isang kwarto bilang tulugan. Maliit na sala at kusina. Oo, maliit nga ang ating tahanan, ngunit malawak naman ang bakuran. Sandali lang ha, ipapatawag ko mga pinsan mo, magpapatayo tayo ng tolda. Habang wala pa ako, umpisahan mo na ang panggagamot. Tugon ni Mang Crispin. Nakita ni Miyong ang sigla sa mata ng ama habang nagmamadali itong umalis para sundin ang mga pinsan. Sinimulan ni Miyong ang panggagamot. Ilang minuto lang nagdatingan ang mga kamag-anak ng binata kasama si Mang Crispin. Nagtulungan ng mga itong itayo ang malaking tolda sa bakuran nila Miyong. Ipinagpatuloy ng binata ang panggagamot. Laking gulat nito dahil habang tumatagal, lalong dumarami ang mga nagnanais na magpagamot. Saan galing ang mga to, Tatang Ismael? Bakit parang hindi pamilyar sa akin yung mga taong yan? Tanong ni Miyong. Yon ay dahil hindi naman sila tao, Miyong. Mga elemento silang namumuhay sa mundong ito. At dahil wala sila sa kanilang mundong kinalakihan, nawawala din ang kanilang kakayahan na pagalingin ang sarili. Tugon ng matanda. Bagay na ikinagulat ni Miyong. Dahil nang titigan niya isa-isa ang mga pasyente, wala nga itong kanal sa bandang ibaba ng ilong. Gayunpaman, hindi nagpahalata ang binatang nagulat. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari sa loob ng 6 na araw. Sa tuwing matatapos ang binata sa panggagamot, parang natutuyo ang katawan nito at nauubusan siya ng lakas. Pero ilang minuto lang din ang nakakalipas, nanunumbalik ang lakas ni Miyong. Tatang, normal lang ba na makaramdam ako ng panghihina sa tuwing matatapos ang buong araw ng gamutan? Tanong ni Miyong. Oo, iho. Normal lang na makaramdam ng ganon. Lalo pa kung mga elemento ang gagamutin mo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil ang mga nilalang na nagpapagamot sa'yo ay siya ding magbabalik ng lakas na ginamit mo sa pagpapagaling sa kanila. Panunumbalik ang tawag doon. Paliwanag ni Tandang Ismael. Sa mga hindi nakakaalam, ang panunumbalik ay tinatawag ding alay o limos sa mga manggagamot. Ito ay pinagkakaloob bilang pasasalamat para sa mga elemento. Ibinabalik nila ito sa manggagamot bilang enerhiya, samantalang ang mga tao naman nagbibigay ng kahit anong makakayanan bilang alay. Hindi ito kabayaran, kundi isang uri ng pamamaraan para ipamalit sa enerhiyang ginamit ng manggagamot sa pagpapagaling ng karamdaman ng tao. Balik tayo sa kwento. Habang tumatagal, parami ng parami ang nakakakilala kay Miyong. Ang ilan sa kanilang mga kababaryo, hindi makapaniwalang naging manggagamot ang binata. Ang ilan ay natuwa, ngunit marami ang nainggit. Nanuligsa sa landas niyang tinahak. Lalo na ang mga kagaya niyang manggagamot. Isa na dito ay si Mang Temyo, isa sa mga kilalang manggagamot sa bayan. Nang malaman nitong nanggagamot ang binata, pinuntahan niya ito sa tahanan. Laking gulat ng matanda dahil mas marami na ang nagpapagamot kay Miyong. Karamihan sa mga ito ay mga dati niyang parokyano. Dahil sa nakita, hindi nito napigilan ang sariling komprontahin si Miyong.
Tuloy-tuloy na pumasok sa bakuran ang matanda. Kinausap ang binata sa kalagitnaan ng panggagamot nito sa isang pasyente. Totoo nga ang sinasabi nilang may bagong sibol na manggagamot dito sa baryo. Mukhang mabilis kang nakilala ng mga tao. Napalingon si Miyong at nginitian ng matanda. Inabot nito ang kamay para magmano, ngunit hindi tumugon si Mang Temyo. Magandang araw po, Mang Temyo. Mabuti naman at napadalaw kayo. Anong may paglilingkod ko? Tanong ni Miyong. Wala kang may paglilingkod sa akin. Kung sa tingin mo ay mas magaling kang manggagamot, nagkakamali ka, bata. Ako pa din ang nauna at walang makakapagpabago doon. Wika ni Mang Temyo. Napangiti si Miyong at tinawakan ang matanda sa balikat. Naroon naman po ang respeto ko sa inyo. At hindi ko naman sinasabi na mas magaling ako kung ikukumpara. Sa totoo lang, hindi ako ng gamot para makipagkompetensya. Sinusunod ko lang po yung tawag ng tadhana sa akin. Huwag niyo po sana akong ituring na masama. Dahil kagaya niyo, nais ko lang din pong tumulong. Wika ni Miyong. Tumulong. Nandito na ang ilan sa mga parokyano kong nagpapagamot. Kaya pala hindi sila bumabalik sa akin. Ikaw pala ang tumutulong sa kanila. Wika ni Mang Temyo. Sa pagkakataong ito ay si Tandang Ismael ang sumagot. Sa palagay mo, ano ang dahilan kung bakit hindi na bumabalik ang mga tao sa iyo? Tanungin mo ang sarili mo, kaibigan. Napalingon si Mang Temyo kay Tandang Ismael. Natawa nang makita ang matanda. Ano naman ang ginagawa ng isang pulubi sa lugar na to? Huwag kang makisabat dahil usapan to ng mga manggagamot. Wika ni Mang Temyo. Unti-unting tumatayo ang mga tao. Lumapit sa kanilang kinaroroonan upang makinig sa usapan. Manong, hindi ito yung tamang panahon para pag-usapan ng ganitong bagay. Marami pong nag-aantay sa aking serbisyo at ikalulugod ko kung tutulungan niyo ako. Yaman din lang na nandito na kayo, isang kilalang manggagamot na tinitingala ng karamihan. Wika ni Miyong. Hindi naging maganda ang tugon ni Mang Temyo. Tumulong. Nagbibiro ka ba? Bakit naman kita tutulungan? Mas gugustuhin ko na lang na umuwi kaysa gawin yon. Wika ni Mang Temyo. Kung ano po ang sa tingin niyo makakabuti, yun po ang gawin niyo, Manong. Ngayon kung inyo pong mamarapatin, kailangan ko na pong bumalik sa aking ginagawa. Muling wika ni Miyong. Nalalo namang nagpagalit sa matanda. Tandaan mo ang araw na to, bata. Dahil ito ang araw na itinakda mo ang ating pagiging magkaribal. Sa susunod tayo magkikita, isa sa atin ang babagsak. Wika ni Mang Temyo. Dali-dali itong umalis sa lugar. Lingid sa kalaman nito, narinig ng ilan sa mga pasyente ang sinabi niya. Ito ang naging dahilan ng tuluyan niyang pagbagsak. Lumipas ang mga linggo. Halos hindi nababawasan ang bilang ng mga nagpapagamot. Kung minsan ay inaabot pa sila ng madaling araw. Habang tumatagal, palala ng palala ang mga kasong hinahawakan ni Miyong. Isa na dito ay ang taong biktima ng kulam. Ayon sa pasyenteng si Oscar, dati siyang nagpagamot kay Mang Temyo, ngunit kalaunan ay tila lumala pa ang kanyang lagay. Nung una po, nawala yung pamamaga ng katawan ko eh. Pero habang tumatagal, parang wala nang epekto yung ginagawa ni Mang Temyo. Lalo pang lumalala, kaya naisipan kong lumapit sa'yo. Wika ni Oscar.
Hindi na nagsalita pa si Myung dahil ayaw nitong lumala pa ang sitwasyon. Ngunit nang hawakan ng binata ang kamay ng pasyente, laking gulat nito dahil hindi presensya ng manggagamot ang naramdaman. Huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko, Oscar. Pero hindi presensya ni Mang Temyo ang nararamdaman ko kung hindi isang mangkukulam. Wika ni Myung. Pero imposible yun, Myung. Dahil ang pagkakasabi sa akin ni Mang Temyo, nakasagi lang ako ng engkanto. Paano mangyayaring kulam? Wala naman ako nakaaway. Tanong ng pasyente. Maaaring wala kang nakaaway, pero may isang taong nagalit sa'yo nang hindi mo alam. Tugon ni Myung. Sinimulan nito ang panggagamot. Una ay binalot nito ng sabulag si Oscar para hindi matunto ng mangkukulam ang kinaroroonan. Ang kasunod, tinanggal nito ang bigkis na nag-uugnay sa kanya at kay Mang Temyo. Teka, bakit mo sinira yung habak na binigay ni Mang Temyo? Tanong ni Oscar. Pasensya na, pero hindi habak ang binigay sa'yo. Hindi naman sa naninira, pero ito ang ginagamit niya para kumonekta sa kaluluwa mo. Tugon ni Myung. Hindi nito masabi ng direkta kay Oscar na ang may gawa ng pagkakasakit niya, mismong si Mang Temyo. Ibig sabihin, si Mang Temyo may gawa nito sa akin. Tanong ni Oscar. Oo, hindi ko rin maisip kung bakit gagawin ito ng isang manggagamot. Tugon ni Myung. Nanlumo ito sa nalaman. Ni minsan hindi sumagi sa isip ng binata na gagawin ito ng isang manggagamot na minsang tumutulong sa mga tao. Hindi na ako magtatanim ng galit pa sa kanya. Kahit sinira ng matandang yun yung tiwala ko. Pakiusap, tanggalin mo na lang yung sakit na binigay niya sa akin. Gusto kong gumaling eh. Sa akin nakasalalay ang mga anak ko eh. Pakiusap ni Oscar. Hindi naman nagdalawang isip ang binata. Ginamot nito ang pasyente at pinagkalooban ng mga pangontra para hindi na balikan ni Mang Temyo. Laking pasasalamat nito sa ginawa ni Myung. Pinakiusapan din siya ng binata na huwag ipagsasabi ang mga nalaman. Inakala ni Myung na si Oscar lang ang ginawa ng masama ni Mang Temyo. Ngunit laking gulat nito. Marami pang dumating sa kanya na pareho ang kaso. Sa palagay ko, paghihigante ang ginagawa ni Temyo. Alam niyang sa'yo lalapit ang mga tao. At syempre, alam niya din na hindi katatanggi. Ito ang pamamaraan ng matandang yon para unti-unti kang pahinain. Pero hindi niya alam ang totoo mong kakayahan. Kaya hanggat maaari, huwag kang magpapalata. Ituloy mo lang ang panggagamot. Wika ni Tandang Ismael. Nang mga oras na yon, tangan ni Myung ang 5 bertud mula sa matanda. Ito ay ang mga sumusunod. Bertud ng itim na tangkay ng dalakit. Ginagamit ng binata pang proteksyon at sabulag. Bertud ng sinukuan. Ito ang ginagamit ng binata upang paluhurin ang anumang elementong nakakasagupa. Bertud ng kidlat. Ginagamit ni Myung bilang pamparusa. Bertud ng baong walang mata. Ito ang nagsisilbing proteksyon at pananggalang ni Myung sa mga palipad-hangin at pisikal na atake. Ang ikalima, na siyang pinakamatindi sa lahat. Ipinagbili ni Mang Ismael na wag itong gagamitin kung hindi kinakailangan dahil maaari niyang ikamatay ang paggamit nito. Ang bertud ng 7 selyo ng demonyo. Ito ay ang mga salitang nakaukit sa kanyang balat. Inilagay ito ni Mang Ismael sa likuran ng binata
para iwasan itong mapansin at magamit ng hindi sinasadya. Sa oras na masambit ang orasyon, paniguradong kakawala mula sa kanyang katawan ang mga demonyong nakakulong sa mismong selyo. Gamitin mo ang 4 na bertud, ngunit wag na wag ang 5. Dahil sa oras na gamitin mo ito, wala nang atrasan, Miyong. Hindi mo na sila magagawang pabalikin pa. Wika ni Tandang Ismael. Wala naman po akong balak gamitin yung pang-5 bertud, Manong. Pero kung kinakailangan, bakit hindi? Tugon ni Miyong. Ano ba ang binabalak mong gawin? Hayaan ko lang si Mang Temyo hanggang sa siya mismo ang lumapit sa akin at doon ko siya kukumprontahin. Tugon ni Miyong. Lumipas ang ilang araw. Nagpatuloy ang ginagawang panggagamot ng binata sa mga dating pasyente ni Mang Temyo. Hanggang sa wala na ngang bumabalik pa sa kanya, patunay lang na natapos na nito ang suliranin. Mukhang nagawa ko ng magamot ang mga dating pasyente ni Mang Temyo. Sana naman tumigil na siya. Wika ni Miyong. Kausap nito si Tandang Ismael ng mga sandaling iyon. Mukha nga, pero duda ko sa biglang pananahimik ni Temyo. Wag na wag kang magpapakampante dahil hindi natin alam ang susunod na mangyayari, lalo pat napakalaki ng galit ng taong yun sa'yo. Tugon ni Tandang Ismael. Hindi nga nagkamali ang sinabi nito. Dahil ng mismong araw na yun, sinugod sila ni Mang Temyo sa mismong tahanan. Nagpapay nga si Miyong ng mga oras na yun dahil kakatapos lang nito sa panggagamot. Nang marinig ng binata ang boses ni Mang Temyo. Lumabas ka dito, Miyong. Talagang hinahamon mo ko. Magpakita ka, tarapin ako. Wika ni Mang Temyo. Sumilip si Miyong at nanlaki ang mga mata. Dahil puro sugat ang mukha ni Mang Temyo na tila unti-unting kinakain ng kung anong mga nilalang. Naku po, sinasabi ko na nga ba siya din ang binabalikan ng mga ginawa niya sa tao. Wika ni Tandang Ismael. Ano pong gagawin ko, Tatang? Haharapin ko ba siya? Tanong ni Miyong. Kailangan mong tapusin ang paghihirap ng taong yan. Patuloy lang siyang kakainin ng kanyang kasamaan at hindi matatapos ang paghihiganti niya hanggat nakikita kanyang buhay. Wika ni Tandang Ismael. Labag sa kalooban ni Miyong ang sinabi nito. Ngunit alam ng binata na ito lang ang tanging paraan para mawakasan ang galit ni Mang Temyo. Mukha ngang wala nang ibang paraan. Ayoko din sanang gawin to, Manong pero dinala niya sa sarili niya ang kapamakan. Wika ni Miyong sabay labas ng tahanan. Mabuti naman at nagpakita ka. Hindi ka naman pala duwag kagaya ng inaakala ko. Wika ni Mang Temyo. Pakiusap, Manong. Itigil mo na yung ginagawa mo. Walang ibang nagdadala ng kapamakan sa'yo kung hindi ikaw lang din. Tugon ni Miyong. Ako? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, bata? Kung hindi ka nagpakita, sana ngayon hindi ako nagkakaganito. Dahil sa'yo, nawala ang kaisa-isang pinagkukunan ko ng kabuhayan. Pinatay mo pa ang kaibigan ko mangkukulab. Wika ni Mang Temyo. Nanlaki ang mga mata ni Miyong sa narinig. Ang matanda ang nagpapakulam sa mga pasyente. Kung ganun, ikaw pala talagang may gawa ng lahat. Ginagamit mo ang mangkukulam para magtanim ng sakit sa mga tao
At ikaw din mismo ang nanggagamot para kumita ng pera. Anong klaseng tao ka, Manong? Wika ni Miyong. Hindi mo ako masisisi, Miyong. Sa panahon ngayon, kailangan mong maging praktikal. Hindi uso ang salitang salamat. Lahat ng bagay, pinapakilos ng salapi. Tugon ni Mang Temyo. Bagay na lalong nagpainit ng ulo ni Miyong. Tama ka naman. Pera nga ang sagot sa lahat ng mga pangangailangan natin. Aminin man natin o hindi. Ito lang ang makakalutas ng ating mga problema. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mong magpaalipin sa salapi. Wika ni Miyong. Tama na ang satsat. Lumapit ka dito at patunayan sa akin magaling ka. Wala akong dapat patunayan sa'yo. Kaya hanggat may panahon ka pa, umalis ka na at itigil mo na ang kaibangang ito. Tugon ni Miyong. Ngunit hindi nakinig ang matanda. Sa halip ay umatake pa ito. Bagyang napatras ang binata dahil kahit papano may taglay din na lakas si Mang Temyo. Nag-usal ng dasal pang proteksyon si Miyong. Dahan-dahang lumapit sa matanda. Pansin ni Tandang Ismael na hindi galit ang naramdaman ng binata kung hindi awa. Patuloy na inatake ng matanda si Miyong. Ngunit hindi ito alintana. Hanggang sa mailapat ng binata ang palad sa dibdib ni Mang Temyo, sabay mulat ng mata. Sa isipan ng binata, sinabi nito kay Mang Temyo ang mga kataga. Malaya ka na, Manong. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Magpahinga ka na. Sapat na yung mga taong nandito ka sa mundo. Pati na rin ang buhay mong punong-puno ng pagdurusa. Ipinagkakaloob ko sa'yo ang walang hanggan na pamamahinga. Matapos sabihin ni Miyong ang mga katagang ito sa kanyang isipan, biglang pumayapa ang mukha ni Mang Temyo. Binitawan nito ang mga libreta. Isa-isang naglaglagan ang mga nakasabit na mga medalyon sa leeg ng matanda. Dahan-dahan itong bumagsak na mabilis namang naagapan ni Miyong. Maraming salamat, iyo. Hindi ko akalaing maiintindihan mo ang sakit na pinagdadaanan ko. Salamat dahil nakita mo ang nakaraan ko at inunawa. Yun lang ang tangi kong kailangan. Patawarin mo ko kung nagtanim ako ng galit sa'yo. Wika ni Mang Temyo. Huwag niyo na pong isipin ang bagay na yun. Magpahinga ka na, Manong. Tapos na ang pagdurusa mo. Tugon ni Miyong. Tuluyang ipinikit ni Mang Temyo ang mga mata. Marahang binuhat ng binata ang matanda papasok sa kanilang tahanan upang ayusan ito. Wala nang kaanak si Mang Temyo. At bilang kapwa manggagamot, nais ko siyang bigyan ng maayos na libing. Wika ni Miyong. Sumang-ayon naman ng ama at si Tandang Ismael. Napatunayan ng ermitanyo na hindi siya nagkamali nang piliin nito ang binata. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy ang buhay para kay Miyong. Samantalang si Mang Ismael naman, bigla na lamang naglaho. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Hindi na naganap pa si Miyong dahil alam niya na kailangan na ding magpahinga ng matanda. Gayunpaman, hindi nakalimutan ng binata ang lahat ng itinuro nito. Lalo na ang pagpapalaga sa mga kaalamang matututunan. Sa kasalukuyan, wala na din si Miyong. Ang anak nito ang nagpatuloy sa kanyang sinimulan. Sino mag-aakala? Mula sa angkan ng mga magsasaka, sisibol ang isang lahi ng manggagamot
Ni minsan hindi inisip ni Meyong na magiging ganon ang kanyang buhay. Pinangarap nito ang maging manggagamot. Pero hindi niya inaasahan na ipapamana sa kanya ni Tandang Ismael ang lahat ng kaalaman.